Mga barkong pandigma ng Amerika mga tol tumutulong na no sa pag-intercept no ng mahigit sa 400 missiles no ng Iran. Pero ayon sa report mga tol 180 missile daw 'yan eh. So humigit kumulang na 200 'yan mga tol. Panoorin natin 'to no. Mula kay John Reps, bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bilang isang Pilipino mga tol, samahan ninyo ako, bigyan natin to ng komentaryo. Sana wala kayong mga kamag-anak na sa mga lugar na yan, no? Lebanon, Iran, Israel at kung ano pa bang mga lugar na may mga OFW tayo. At kung meron man, no, at kung nakakausap nyo sila, no, payuhan nyo sila, magtago na lang mga kapatid, lalo na pag may mga ganitong bagay. At sana naman sa ating gobyerno makagawa na agad ng paraan para mailikas yung mga kailangan ilikas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nagmistulang bagong taon sa Israel dahil sa mala fireworks na nagliliwanag sa himpapawid ang nasa mahigit 400 ballistic missiles na pinakawala ng Iran upang durugin ang Israel. Grabe. Kaya ang puwersa ng Amerika ay tumulong na. Hindi na kinaya ng Iron Dome nila kaya talagang tumulong na yung puwersa ng Amerika. Napornada ang pag-uwi ng mga kababayan natin mula Lebanon matapos ikansela ang mga flight doon. Ito ay dahil sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel kontra Hezbollah kung saan nagsimula ng lumusob ang ground forces ng Israel. Bago lumusob, ang Israel Defense Forces 98th Division at Golani Brigade ay nagdasal muna ang mga ito. אבל לנו אדם ניצב ושם תשוע האדם, ואלוהים נשא חיל והוא יבוס עלינו. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Matapos yan ay dito na nagsimula ang kanilang pagpasok sa Southern Lebanon. So good, no? Hindi naging madali ang pagpasok ng IDF dahil base sa kanilang report ay 8 ang natoda sa kanila at 3 Merkava tank ang nagkaroon ng damage. Pero hindi pa rin umubra ang Hezbollah dahil 150 ang natoda sa kanila at nakuha ng IDF ang kanilang posisyon. Mas malakas tong IDF, no? Right now, Israeli forces are conducting 8 versus 500. a ground 8 lang na nabawas sa kanila, yung kabila asa 500 mahigit. Grabe, mas malakas sila. operation into southern Lebanon. We are with an elite commando unit embedded underground right now. To get here, we walked through minefields and crossed uneven terrain pocked with craters left behind from the Israeli bombardment of southern Lebanon. No, natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig mga tol, 1945 yan. Ako pinanganak ako 1987. So talagang payapa na, no. Wala nang mga kaguluhan. Dito sa Pilipinas meron. Alam mo na awayan ng politika mga tol. Meron mga kaguluhan na ganyan. Pero ngayon mga tol, no, pinapangambahan, no, in our timeline, no, sa panahon natin ngayon mga tol, pinapangambahan magkaroon ng ikatlo. Which is di naman malabong mangyari mga tol. Hindi naman natin mapipigilan yan kung yan talaga ang nakatala at yan ang propesiya mga tol. Pero ang sa atin mga kapatid, no, sana kung loloobin, no, ng Panginoong Diyos, mahinto yung mga ganitong bagay, no, magliwanag yung isip ng mga leader na to. Kasi sila may control diyan mga tol. Hindi naman ito mga sundalo, ano yan eh. Equipment nila, di ba? Yan yung nila, yan yung gamit nila, tools para makuha nila kung ano yung mga gusto nila makuha. May paglaban kung ano yung mga gusto nilang ipaglaban. Yun nga lang, maraming nagdurusa talaga dahil sa mga ganitong labanan, di ba? Pero tulitin ko nga mga tol, kung ito'y nakasulat sa Bible eh, di ba? Magtitindig ang bansa laban sa bansa, maglalaban ang mga kaharian laban sa kaharian. Mangyayari talaga.
hingi na lang tayo ng guide na huwag tayo mapahamak o yung mga mahal natin sa buhay na posibleng maipit, lalo-lalo na kung meron kang kamag-anak na OFW dyan. Syempre dito mismo sa ating bansa ayaw natin mangyari yung mga ganyan mga bagay. Habang abala ang puwersang panlupa ng Israel sa Lebanon, ang Iran ay sumali na rin at nagpakawala ng nasa mahigit 200 ballistic missiles sa Tel Aviv sa unang wave nito. Unang wave pala yun. May lulusot dyan eh. Kala mo New Year no? New Year. Aakalain mong bagong taon sa Israel dahil sa tila fireworks na nagliliwanag sa kalangitan ang mga ballistic missiles ng Iran na siya namang pinapasabog ng mga air defense system ng Israel. This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here, and to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there about 1,500 feet behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. Hindi pa nakontento ang Iran kaya naman naglunsad ito ng pangalawang wave ng missiles at base sa tala ng Israel ay aabot sa 400 ballistic missiles ang lumipad patungo sa Israel. So 400 nga talaga mahigit mga tol in total no. Kasi isa sa panood nating report kahapon no kagabi nasa 180 o humigit kumulang 200. So first wave pala yon, second wave. So in total mga tol nasa 200. Kaya tumulong na rin ng US mga tol na ma-intercept tong mga to. Sa dami ng mga ballistic missiles na pinakawala ng Iran, ang hukbong dagat ng Amerika ay sumali na kung saan tumulong ito sa Israel sa pag-intercept sa mga missiles ng Iran. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng total ang Israel kung ilan ang mga nasaktan pero paulit-ulit ang kanilang anunsyo sa kanilang mga mamamayan na manatili muna sa kanilang mga bomb shelter. Nag-anunsyo din ng Israel sa mga sibilyan sa Lebanon at Iran na lumikas muna sa mga lugar na Kasi gaganti sila eh. posibleng bombahin nila. Mula sa Palestine ay tanaw na tanaw ang mga nagliliparang missiles patungo sa Israel. Kaya naman ang mga Palestino ay masayang-masaya sa pag-atake ng Iran. Yeah, para sila nanonood ng ano niyan. Kasi kalaban din 'to eh. Dito dito yung unang laban eh, 'di ba, sa Gaza. Ngayon na Iran, Lebanon mga tol. Habang nanonood sila para silang nanonood ng fireworks nga niyan. At ang pag-ataking ito ay tinawag ng Iran na Operation True Promise 2. Sinabi naman ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na pagbabayaran ng malaki ng Iran ang ginawang pag-ataking ito. There is a guiding and murderous hand behind this attack as well. It comes from Tehran. This evening, Iran once again attacked Israel with hundreds of missiles. This attack failed. It was thwarted thanks to Israel's air defense system, which is the most advanced in the world. And I commend the IDF for this impressive achievement. It was also thwarted thanks to the vigilance and responsibility you, citizens of Israel, have shown. And I also thank the US for its support in our defense effort. Iran made a big mistake this evening, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our resolve to retaliate against our enemies. Sinwar and Daif did not understand this. Nasrallah and Mossad did not understand this. And apparently there are those in Tehran who do not understand this. They will understand. We will stand by the principle we set. Whoever attacks us, we attack them. This is true everywhere we fight the axis of evil. This is true for Judea and Samaria. This is true for Gaza, for Lebanon, for Yemen, for Syria, and this is also true for Iran. We fight the axis of evil everywhere, including our heroic soldiers who are now operating in southern Lebanon and in Gaza. Nako, mag-antay-antay na Iran talagang. Ay nako, gantihan yan mga tol eh. Today, more than ever, the forces of light in the world must unite and act together against the dark regime
of the Ayatollahs, which is the source of terror and evil in our region. They must stand with Israel. The choice has never been clearer between tyranny and freedom, between blessing and curse. On the eve of Rosh Hashanah, I tell you, citizens of Israel, Israel is on the rise. The axis of evil is in retreat. We will do whatever it takes to continue this trend, achieve all war objectives, foremost among them, the return of all our captives, and to ensure our existence and our future. A good and open year to all of you, warmly. Mga nakalusot, no? Ay, anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga balitang to na nating napanood? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong saloobin at iyong opinion. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.